natin, sa mga pagkakataon po that we turn back to sin, and for the times, Lord God, na we are not living out the gospel. Again, Lord, help us and purify us and cleanse us. Kailangan ka po namin, Panginoon, kaya kami po ay umaasa at nadepende po sa inyong kapangyarihan at nawa po ay patuloy niyo po kaming linisin, pati po ang aming puso at ang aming po mga isipan sa mga sandali po na ito. We pray po na sa amin pong Sunday worship today, let us feel you, may you refresh us in you, renew us, and make us grow in you. At gabayan niyo po kami, Panginoon, na mangusap ka po sa bawat isa during this time. Kaya po sa oras na ito, we invite your presence at nawa po, lalo na po sa panibagong mensahe po na amin pong maririnig po ngayong umaga, na manggagaling po at bumumula po sa inyong banal na salita. Nawa po, make us filled with your presence, and may you enable us, Lord, to have a willing and an obedient heart to receive your word. And give us a desperate desire to serve you and to love you. We also pray for wisdom at nawa po ay ialay niyo po ang aming mga puso at isipan upang maunawaan po namin ng lubusan ang inyong mga salita at nawa po ito po ay makapagbigay po ng kaliwanagan po sa amin po. Sa kabila rin po nito, sinusuko po namin ang aming mga sarili sa mga sandali po na ito, and nawa po ay makahanap po kami ng kalakasan mula po sa inyong mga salita. Dalangin po namin na manahan po ang inyong presensya sa aming pong mga puso at nawa po ay gabayan at patabayin niyo po ang bawat isa sa mga sandali po na ito at nawa po ay katagpuin niyo po nawa ang bawat isa sa pamamagitan po ng inyong mga salita. Nawa po, Panginoon, gawin niyo pong madali po sa amin na maunawaan ang inyong mga salita upang makita po namin at maunawaan po namin, Panginoon, ang gusto niyo pong iparating at gusto niyo pong ipakita po sa amin sa oras po na ito. At nawa po ay katagpuin niyo po kami, Panginoon, sa pamamagitan po ng inyong mga salita. We also pray, Lord, na sa ibabahagi po sa amin ngayon ni Pastor Darwin, ikaw po, Lord, ang gumabay. Ikaw po ang gumabay sa aming pastor. I-bless at i-guide niyo po siya sa kanyang pagbabahagi po ngayon. At nawa po, ang lahat po ng mga ito, ang lahat po ng mga salitang maririnig po namin sa inyo, Panginoon, ay mapulutan po namin ang aral at higit po sa lahat ay may-apply po namin ito sa amin pong buhay pananampalataya. Patuloy po kami dumedepende at umaasa po sa inyong mga salita at sa inyong mga pangako po, Panginoon. Dalangin po namin na gabayan niyo po kami, Panginoon, upang patuloy po namin na masunod ang inyong kalooban. And we pray na patuloy po ang bawat isa na maging instrumento upang ibahagi po ang inyong salita at upang maging instrumento rin po to share Jesus to others. At nawa po ay patuloy niyo po kaming gamitin, Panginoon, to for your glory and to proclaim the gospel. Napakabuti niyo po, Panginoon, and salamat po sa kaligtasan na amin pong natatanggap at sa pinagkakaalam niyo po sa bawat isa, Panginoon. And maraming salamat din po because we can freely declare that we are chosen, we are loved, and that we are saved. Kaya po, we will continue to serve you, praise you, and continue to surrender our lives to you, O God. Salamat po, O Diyos. Pinupuri ko po namin, pinakasalamatin at tinadakila. Lahat po na ito ay tinataas po namin sa ngalan po ng Panginoong Jesus na aming pong tagapagligtas. Tayo pong lahat ay magsabi po ng Amen. Amen.
Ay, thank you. Mga kapatid, every Sunday, lagi tayo nagsasalo-salo sa Lord's Supper. Bakit natin sineselebrate ito? At bakit mahalaga? Unang-una, ito lamang ang ibinili ng Panginoong Hesus na paraan para alalahanin siya, para alalahanin natin siya. Sinabi niya sa 1 Corinthians chapter 11 verse 24 to 25. Do this in remembrance of me. Ano ba ang dapat natin alalahanin? Inaalala natin ang dakilang pagmamahal ng Diyos sa atin. Nang ialay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Inako niya ang parusa para Inako niya ang parusa na dapat sana'y tayo ang dumanas. Siya ang nagdagdusa para sa atin. Kaya ang Lord's Supper ay hindi isang ritual lamang. Dito natin ipinapahayag ang pinagtitibay ng ating pananampalataya ng ating Panginoon. Si Jesus lamang ang daan para makamit natin ang buhay na walang hanggan. Dahil ang tunay na pagsisisi ay pag-amin na tayo'y makasalanan at wala tayong magagawa para iligtas ang ating sarili. At ang tanging Panginoon Diyos lamang ang makakagawa noon para sa atin. Kaya tuwing makikiisa tayo sa Lord's Supper, ipinapahayag natin ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Basahin po natin sa unang Korinto, chapter 11, verse 23 to 28. Ito ang katuruan tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nung gabi siya'y pagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso yun at sinabi, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sino mang kumain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraan di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Purihin po natin ang salita ng Diyos.
Panandalian po natin, pagnilayan, ang mga kahanghang ginawa ng Panginoon Hesus para sa atin. Suriin po natin ating mga puso at humingi po tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sabay-sabay natin pagsaluhan ng simbolo ng katawan ng Panginoong Hesus. Ngayon naman, pagsaluhan natin ang simbolo ng dugo ng Panginoong Hesus. Tayo po ay makikinig sa mensahe ng Diyos na ibabahagi po sa atin ng ating kapatid na si Pastor Darwin. Good morning po. Good morning po sa ating lahat. Purihin po natin ang Panginoon. Bago po tayo mag-umpisa, kamusta po, no? Panigurado mga abala, no? Medyo abala tayo sa pang-araw-araw nating ginagawa, no? Gusto ko po sanang anyanyahan ng lahat, no? Tayo po ay maupo ng mga komportableng upo, no? Tapos gusto ko po sana anyayahan ng bawat isa na ipikit po muna natin ang ating mga mata, no? Damahin po natin na yung wag muna po natin isipin yung mga problema o yung mga susunod na araw, no? I-relax lang po muna natin yung ating mga isip, no? Ating mga puso, no? Wala muna po tayo munang isipin kundi ang ating Panginoon. Relax lang po natin ang ating mga isip. Manatili lang muna po tayo ng katahimikan. Asin po natin yung mga alalahanin sa buhay. Isipin lang po natin, kausapin po natin ang Panginoon sa pamamagitan po ng ating isip. No? I-relax lang po natin ang ating puso, ating katawan, ating isipan.
Sige po, pwede na po tayong buksan ang ating mga mata. No? Bakit nga po ba tayo gumawa ng ganito? No? Kasi parang sa ating pong pang-araw-araw na buhay, parang kulang po sa atin yung ganito na parang huminto at para kausapin ng Panginoon. No? Parang masyado nang nagiging abala, no, ang ating buhay, no, habang lumilipas ang mga araw, nagiging busy, no, nagiging busy tayo, padagdag ng padagdag yung mga gawain natin, no. At pakiramdam natin na parang ang dami-dami na natin dapat gawin araw-araw. Kung ako nga lang po sa experience ko, no, pagising sa umaga mga 3:30, 3:35, maliligo na, magmamadali para pumasok. Ganun, araw-araw, uuwi, traffic, ganun. No? Parang pakiramdam natin, yung responsibilidad natin, dumadami. No? Yung mga alalahanin natin, parang patong-patong na, karamihan sa mga tao. Yun nga, gumigising ng napakaaga, para makapasok sa trabaho. No? Halos, mas marami pa yung oras yung nagugugol sa trabaho, yung pag-travel, no, pagpasok, pag-uwi, no. Minsan kaunti na lang yung oras sa sarili o sa pamilya, no. Parang ganoon. Hindi na nakakapagtaka kung minsan parang nagiging mainti na ang ulo, no, nagagalit na yung mga tao, no, nagiging magagalitin na, no. Minsan naman po, parang pakiramdam natin parang masyado nang occupied, no? Masyado nang occupied yung isip natin. No? Minsan naman, maski nagpapahinga tayo, nakahiga, pero ang ating mata ay nakatingin sa screen ng TV or pwede sa ating mga mobile phones, no? Para aliwin natin yung sarili natin, no? Pero parang hindi na sapat o hindi na tayo sanay kapag wala na yung mga ganun, no? No? At ang ating mga isip ay parang nakasalalay na dito, no? Ang ating pong mga isip ay na madalang na nakakapagpahinga. Ang ating isip, ang ating mga mata, no? Ang nagiging problema po kasi mga kapatid, yung ang ating isip ay ating mga mata, yung pakiramdam natin, masyado na tayong nagiging abala, no? Okupado na yung ating isip sa mga bagay-bagay, no? Para bang ngayon pa lang, parang iniisip na natin yung kinabukasan, no? Mas kakaunti na tayong magkaroon tayo ng oras na tumahimik at makasama ang Panginoon, no? No, at mapakinggan siya, no? Maaaring mayroon tayong oras, no, upang manalangin, pero madalas ang ating panalangin ay parang pwede natin tawagin one way, no? One way communication na lang, no? Tayo na lang yung mga nagsasabi sa kanya, pero parang hindi na natin siya naririnig, no? Okay po yun, wala naman pong problema ron. Kaya lang, no, kailangan parang mas kailangan din natin mapakinggan ang Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang banal na salita, no? Gusto ko lang pong sabihin na nasubukan na po ba natin na makinig, no? Makinig sa Panginoon, no? Sa Diyos, no? Na-experience ba natin na makinig sa Kanya? Yung kanina pong ginawa natin, no? Parang ano po ba yung naramdaman natin, no? Parang nakaramdam po ba tayo ng kapayapaan, no? Kung ang sagot niyo po ay oo, ang Panginoon po yun, no? Nakaramdam tayo ng kapayapaan. Kadalasan po, bihira na tayo na huminto, tumigil para magbigay ng oras upang makinig sa Panginoon, no? Hindi na natin siya napapakinggan, no? Kadalasan hindi po tayo komportable, no, na ganun. Hindi tayo komportable na huminto, tumahimik, no, magnilay at buksan ang ating puso't isipan para sa ating Panginoon. Dati po ganyan ako, no?
lalo na po nung ako po ay naka-assign pa dun sa security, no? Busy, grabe, wala pong pahinga, biyahe dito, biyahe doon. Although mananampalataya na ako noon, nawawalan ako ng oras, no, para sa Panginoon, no? Pero nagkaroon po ng pagkakataon na pinahinto ng Panginoon yung mundo ko. Yun nga po, kung alam na po natin lahat na nung nagka-COVID ako, no? Dito po sa kwarto na to, 1 buwan po ako diyan na hindi lumalabas, no? Parang doon ko po na-experience na huminto yung mundo ko, no? At kung titignan natin sa perspective ng tao, parang hindi maganda, pero parang kaya pinahinto ng Panginoon yung mundo ko dahil para makipag-communicate o makipag-usap sa akin, no? Na kung saan parang ang na-experience ko noon ay, kasi yung una, parang busy ako sa lahat ng bagay, pero ang parang gusto sabihin sa akin ng Panginoon, you cannot serve two masters at the same time, no? Ang Panginoon lamang ang paglingkuran mo. No? Yun nga po, doon ko po naranasan na huminto, tumahimik, at magnilay. Minsan po kasi kailangan na mangyari yung mga ganung bagay, no? Para ma-realize natin na medyo nagiging abala na pala tayo sa ibang bagay, no? Imbis na mapalapit pa tayo lalo sa Panginoon, no? Kailangan po pala natin kailangan palawigin o pahabain natin yung oras natin sa panalangin, no? Kailangan po natin na matutunan na manatili at manahimik sa harapan ng Panginoon, no? Tumahimik lang po tayo at hintayin lang natin na mangusap sa atin ang banal na espiritu, no? Kailangan po pala natin na matutunan ang malawak na kahalagahan ng paghihintay at pakikinig sa Panginoon, no? Kailangan po natin na matutunan na maging mahinahon, no? Mas magtiwala, no, sa kapayapaan at kalooban ng Diyos, no? Kaya po ang ating pong pag-uusapan natin ngayon, no, ang title po ay ang title po ay BC Yarn. Ayan. BC Yarn, no? Kung babasahin nga po natin sa Proverbs, no, sa Kawikaan, chapter 2, verse 1 to 5, no? Ang sabi po dito, verse 1, aking anak, ang mga pangaral ko ay dinggin mo, at ang aking mga utos, ingatan nga at sundin mo. Ang pakinig mo'y ibaling sa wastong karunungan, at ito ay isipin ng iyong maunawaan. Verse 3, pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman, pangunaway pilitin mong makita at masumpungan. Verse 4, kung ito ay parang pilak na iyong hahanapin at tulad ng ginto na iyong miminahin. Verse 5, malalaman mo kung ano ang kahulugan ng paggalang at pagsunod kay Yahweh, at matatamo ang kaalaman tungkol sa Diyos, no? Ang salita ng Diyos po at ang karunungang nagmumula sa Kanya ay para daw pong tulad ng isang nakatagong kayamanan, no? Kailangan po natin silang hanapin. Ang isang tao daw po na nais na matuklasan ang kayamanan na ito ay kailangang sadya niyang hanapin, at kailangan siya ay matyaga at mapagpasensya sa paghahanap daw po nito, no?
kailangan natin daw na gumugol ng oras o atensyon upang mahanap po natin itong nakatagong kayamanan na ito. No? Ito po ay walang iba kundi ang ating banal na salita ng Diyos. No? Mga kapatid, nais nyo bang magkaroon ng isang mayaman na spiritual na buhay? No? Gusto nyo po ba sa buhay na bukas sa karunungan ng ating Panginoon? Kung ganoon, kailangan natin matuto. Kailangan natin matuto kung paano makinig sa ating Panginoon, no? Sa tahimik na pagninilay, no? Kailangan natin matutunan na patahimikin ang ating mga puso upang marinig natin ang tinig ng ating Panginoon, no? Kailangan natin palayain, no, ang lahat ng mga sumasagabal, no, at humihila ng ating atensyon o pansin papalayo sa Panginoon, no? Kailangan nating talikuran ang lahat ng mga hangarin na nakikipagkompetensya, no, sa pagnanais na makita natin ang Panginoon o mapakinggan ang ating Panginoon, no, katulad nga po ng ginawa natin kanina, no? No, at pagkatapos ay handa na tayong makinig, handa na matuklasan ang kayamanan na itinuturo ng Diyos, no, para sa mga handang maghintay sa Kanya, no? Maaari po tayong magtaka, no, pero nakikipag-usap po ang Diyos sa atin, no, araw-araw, no? Gumagamit po ang Diyos ng iba't ibang paraan upang makipag-usap po sa tao, no? Pero kadalasan nakikipag-usap po siya sa atin sa pamamagitan ng ibang tao, no, na mayroong malalim na relasyon sa Diyos, no? At ang Diyos po ay nakikipag-usap sa atin directly sa pamamagitan po nga ng kanyang banal na salita. Ngunit huwag po natin, no, asahan na makipag-usap sa atin ng Diyos kung tayo po mismo ay walang malaking pagnanais o kagustuhan na makipag-usap sa Kanya, no? Kailangan po natin siyang hanapin na merong matinding pagnanais o kagustuhan, no, na hanapin siya, no? Yung merong strong desire na hanapin siya, no? At magsimula po tayo sa paghangad na makilala siya sa pamamagitan nga po ng kanyang banal na salita, no? Sa ating pong Biblia, no? Kailangan natin na punan o ipunan ang ating mga puso at isipan ng salita ng Diyos, no? Kung hindi po natin alam kung ano ang inihahayag ng Panginoon, no, ng Diyos sa Biblia, napakahirap po, no? Napakahirap po sa atin na matukoy ang kalooban niya para sa atin sa pang-araw-araw natin buhay, no? Kapag pinuno natin ang ating mga puso at isipan ng banal na salita ng Diyos, dadalhin po tayo ng kanyang espiritu, no, sa salita, sa kanyang banal na salita, no, sa ating paggunita o ayon sa nais niya na upang hikayatin tayo, no, ibig sabihin upang gabayan tayo or tawagin tayo sa pagsunod sa Kanya, no? Ang sabi nga po sa mga Hebreo chapter 4 verse 12 to 13, no? Ang sabi po diyan, no, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, no? Mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makakapagtago sa Diyos, ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo mananagot, no? At ang sabi nga rin po sa ikalawang Timoteo chapter 3 verse 16 to 17, ang sabi po diyan, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos
ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. No? Ang salita, ang banal na salita po ng Diyos ay buhay. No? Ito daw po ay mabisa. Ito ay effective at ito ay ginagamit ito ng Diyos upang makipag-usap sa mga tao. No? Lalo na po doon sa mga taong lumalapit sa Kanya, no? Upang ipagkatiwala ang kanilang buhay sa Kanya. No? At ipinangako ng Diyos na kung sino man ang naniniwala sa Kanya, ang sumasampalataya sa Kanya, ay maririnig ang Kanyang tinig at mauunawaan siya kapag siya ay nagsalita sa atin, no? Sa tulong po ng banal na Espiritu. No? Kaya po mga kapatid, sadyain natin, no? Sadyain natin na hanapin ang ating Panginoon, no? At maging masigasig sa pagbabasa ng Biblia, no? Humingi po tayo ng patnubay sa banal na Espiritu upang maunawaan natin at maalala natin sa lahat ng pagkakataon ang Kanyang banal na salita. Habang nakakakita o nakakatagpo po tayo ng utos, no, galing sa ating Panginoon, no, sumunod po tayo, no, panatilihin po natin ang Kanyang mga salita, no, sa ating puso. Darating agad yung oras o panahon na tayo po ay nasa tamang kondisyon na upang marinig ng malinaw kapag ang Panginoon po ay nakipag-usap sa atin. No? Alalahanin po natin na habang naghahangad tayong marinig ang Diyos na magsalita, no, upang tayo ay makarinig at sumunod sa Kanya, no, mahalaga po yung tinatawag na pananampalataya. No? No, bakit po kaya kailangan natin gawin itong mga bagay-bagay na ito? No? Kasi kung babasahin po natin sa Mateo chapter 24 verse 44, no, ang sabi po diyan, kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. No, katulad nga po ng nabanggit ni Pastor Robic, no, tayo po ngayon ay nasa end times na, no, tayo po ay mga nasa huling araw na, no. Kaya basahin din po natin sa Marcos chapter 13 verse 32 to 33. Ang sabi po dito, ngunit walang nakakaalam ng araw o ng oras na iyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. No? Mag-ingat kayo at maging handa dahil hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. No? Ang sinasabi po rito ay yung muling pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo. No? Tandaan po natin mga kapatid na habang natututo tayong makinig sa Panginoon, habang binubuksan natin yung ating puso at isipan sa Kanya, no, mas lalo niya tayong nabibiyayaan, no? Mas lalo niya tayong iniingatan at ginagabayan, no? Mas lalo natin siyang nauunawaan kung ano yung Kanyang kalooban para sa atin. Kaya po mga kapatid, huwag na tayong makiayon sa mundo na to, no? Dapat daw po tayo po ay maging handa sa lahat po ng pagkakataon. Sa atin pong pagtatapos, basahin po natin itong mga taga-Roma chapter 12 verse 2, no? Ang sabi po dito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang Kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. No? Bilang mananampalataya, no? Ito po yung paalala sa atin ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po natin ang ating Panginoon.
Maraming po salamat, Pastor Darwin, sa bagong mensahe namin ang pakinggan. Muli po, inaanyahan ko ang lahat. At tayo po ay magtapos ng panalangin. O Diyos na makapangyarihan, muling pasasalamat po sa oras na ito sa aming pagtitipon. Salamat po at muli na naman kaming nagkaharap-harap at nagkasama-sama. Kami po ay muli na namang na-bless. Salamat po dahil nakarinig naman kami ng makabulong salita na nagbibigay pag-asa sa aming mga buhay at mga kaluluwa. Panginoon, salamat po muli sa mensahe na ito na aming napakinggan dahil dito ay patuloy kaming napapaalalahanan sa pamamagitan ng aming kapatid na si Pastor David. Salamat po sa paggabay mo sa oras na ito sa kanya at sa lahat na naririto at sa mga nasa online. Salamat sa karunungan at kaalaman, sa mga pagtutuwid at pagtatama nyo sa amin. At ito'y malaking kapakinabangan sa amin. At para lalo pa kaming makilala ka namin ng lubusan. Tunay nga pong ikaw lamang aming Diyos na buhay, ang aming tanging pag-asa sa lahat ng oras. Ikaw na aming tinatawag sa lahat ng oras. Walang hanggang pasasalamat at pagtitiwala sa inyo. Dahil ikaw ang aming sandigan at sa bawat araw na aming pamamalagi dito sa mundo. Patuloy po kami nagtitiwala, Panginoon, at naghihintay sa inyong mga pangako. Muli po sa oras na ito, bago kami magtapos, ay patuloy niyong pakilusin ng banal na Espiritu upang kami ay mapuspos at mas lalong maunawaan ang inyong kalooban. Ganon din upang kami magabayan sa bawat oras na aming mga gawain, lalo na ang paglilingkod. At para rin kami ay makapaganda sa nalalapit na araw, na palatandaan na kami ay nasa huling mga oras na ito. Lord, gayon din sa mga oras din ito na patuloy niyo kami pagpalain, ingatan sa araw-araw. Muli tanggapin po niyo ang aming papuri, pagsamba at karangalan. Ito po'y aming dinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen.